Good morning mga katukaan! Pumasyal ngayon tayo syempre sa ating isa sa Champions of Excellence. Kaibigan natin ito, no? Napakagaling na breeder at napaka-pogi at napakagagaling nung kanyang mga linyada, no? So nandito ngayon tayo, yan, nakikita nyo naman yung napakalawak na manukan ng ating kaibigan, si Sir Leo Enriquez ng Wild Creek Game Farm. Dito po yan sa Muñoz sa Nueva Ecija. So sisilipin natin ano bang mga meron na linyada ngayon dito. At syempre hahanapin natin yung mga nagpapanalong linyada na ginagamit nila. Gaya ngayon, yung mga kaibigan natin sila Sir Eric, no? Sunod-sunod yung mga champion nila. So hihingi tayo ng tips at baka mabahagian tayo ng kampyonato. Katukaan, kasama ngayon natin syempre yung ating Champions of Excellence, idol natin, idol ko to, kaibigan natin, napakabait na breeder, si Sir Leo Enriquez. Sir Leo, magandang araw. Morning, bro. Bati ka pa muna at na-miss ka ng ating mga katukaan. Magandang umaga sa inyo, no, mga katukaan. Masaya ako at muli kayong nabalik dito sa Wild Creek Game Farm. Sir Leo, no, sa tagal ng panahon na pumasyal kami dito, napakalaki ng improvement ng farm, no? Lalong gumanda, lalong dumami yung production at higit sa lahat, nakita ko yung mga production natin at parang mas nag-improve pa. Oo, ganun talaga, no? Siyempre, every year, talagang dapat mas umaayos, mas bumubuti, mas nai-improve natin yung ating bloodlines, yung ating breed. Kasi ang breeding, sa paniniwala ko, proseso yan, ano? Walang shortcut. So another year lumipas, actually 2 years na, no, mula dun sa huli yung pagpunta. So marami na naman tayong mga naidagdag na kaalaman para mas ma-improve natin yung health ng ating game fowl. Gusto nilang malaman ano-ano bang mga linyada ang meron tayo dito? Well, ang Wild Creek talaga, no, ang aming base blood is Sweater, Yellow-Legged Hatch, Kelso, meron din tayong mga Roundheads at saka mga McLean. So itong 5 bloodlines na to, ito yung umiikot dito sa farm. Minimix-mix lang natin sila. Yun naman, so far nagpe-perform naman sila every year. So nabanggit mo kanina sir yung sweater, no? So brief description lang kung ano ba yung klaseng sweater ang meron tayo dito sa Wild Creek. Ang sweater natin dito sa Wild Creek ay mga Dink Fair, ano. Wala naman tayong ibang binread na sweater dito kung hindi mga 5K at mga Golden Boy ni Mr. Dink Fair. Hanggang ngayon ay patuloy na binibigyan tayo ng magandang record. At well, yung mga nakakabili din sa atin, ano, binibigyan din tayo ng update na nakatulong dun sa breed nila nung in-infuse nila yung ating sweater. Sir Leo, kita naman tong hawak mo. Ito ba yung famous na sweater lines ng Wild Creek? Ito yung blend namin ng sweater dito sa farm, ano. Ano siya, bali combination namin ng mga sweater ni Dink. So sarili na naming gawa sila. Pero originally from lahat ng materyales na, no, kay Mr. Dink Fair talaga. Nilaro namin yung mga markings na magagaling niya, and then ito yung aming ginagamit ngayon at very successful kami dito sa mga sweater na to. Ibang breeders, ano, pumupunta dito sa atin at ito yung family nito yung aking nire-recommend kasi for the longest time maganda yung record na binibigay nila sa atin consistently. Pagkadating naman sir sa body conformation, ano ba yung hinahanap mo dun sa mga sweaters na to? Itong sweater na to, no, yung kanyang bone structure ay talagang buo, ano, masasabi natin na makapal yung buto. Medium high. Tapos ito yung typical look nila, no. Pag sinabi nating sweater, mga may white streamer talaga sila. Ito ay isang 6 months stags. 6 months na stag, ano. Ito siguro ipipre ko na namin to para sa battle nitong mga Stag Wars. Kami kasi mahilig kami sa smart na manok. So ang process nito na ginagawa ko talaga ng kumbaga yung pang sarili naming gamit ay yung
nakakross sa Kelso at saka nakakross sa Roundhead. No, merong iba na ang gusto nila medyo aggressive ng konti. So maganda rin silang i-cross sa mga hatch. So sir, no, ang gustong tanong syempre ng ating mga kaibigan ng mga handlers, yung mga gustong mag-umpisa na maghanda, yung mga sweaters ba ng Wild Creek Game Farm, paano naman po yung paghahanda natin? Actually, ako inobserve ko yung mga handlers ko. No? Lahat naman yan with coordination sa akin talaga. Siyempre, pag may makikita akong mali, adjust tayo, pumupuna ako. Pero ang na-observe ko sa sweater namin, gusto nila piga sila. No? Hindi naman yung pigang-piga na to the point na parang piga ng cock. No? Ang stag kasi sa paniniwala ko, hindi nito kayang dalin yung gutom masyado, no? Unlike sa cock. Basta yung sweater natin, gusto nila dry sila, piga sila. Basta dito sila mas nagpe-perform, no? At saka yung pitcho nila medyo nakalabas. No? Yun yung pag ako hiniting ko yung manok namin, napansin ko lumabas na yung pitcho niya. Doon ko nakikita yung cutting talaga nila. Okay mga katukan, ito ang isa sa mga Golden Boy sweaters ni Sir Leo ng Wild Creek Game Farm. Kita nyo naman. Light hackled, pongkan, may white streamer. Medium high at saka mga high station lumalabas yung mga to, no? So ito yung mga gamit na gamit, kilalang kilala ng mga linyada niya na inilalaban syempre sa mga mabibigat na labanan, no? So yan, no? Kita nyo naman, balansyado. Ito, tingin ko mga January or late January born. National banded. Kita nyo naman ang gilas. So ito mga to, mga kinocross nila sa mga hatches. Sa mga McLean, sa mga yellow-legged hatches. At syempre sa mga Kelsos din. Okay, so early maturing birds, multiple shapplers. At syempre, cutting ability nitong mga to kumbaga talaga naman na subok na. Okay? Yan. So yung mga lines ni Sir Leo ng mga sweaters, no, ito yung nag-originate syempre sa master breeder sa US. Walang iba kundi si Dink Fair. Yan, so mga Dink sweaters itong mga to. Okay. So yearly naman, no, sila Sir Leo kasama sila Doc Ayong, ng Team Excellence laging pumapasyal sa US, sa Amerika para mag-acquire ng mga bagong stocks, syempre para ma-freshen up yung mga existing stocks nila. So ayan, lakad muna tayo sa boarding kasama si Doc Christian. Ang daming gwapong manok dito sa Wild Creek. Syempre, hindi lang basta gwapo tong mga to, no? Pumapatay din ng gwapo, Doc. Ayun, number 1 yan. Yun naman ang importante Hindi naman beauty pageant yung larangan ng sabong na pinasok natin. Mga katukan, ito nakakita natin nakasama dito sa mga brood stags, no? So ito yung isa sa mga McLean hatches ni Sir Leo. Ito yung mga nagbibigay ng aggressiveness, tapang, tibay. So yung kung mga bloodlines po ninyo medyo kulang na sa tapang, kinukulang sa tibay. Kumbaga kulang ang hindi buo ang mga dibdib, tinatawag natin pagdating sa laban. So ito mga proven lines na talaga namang
Ito naman mga kasabong, no, mga katukaan, isa sa mga yellow-legged hatches na crosses, no. Isa sa mga hinahanda ng Team Wild Creek para sa mga upcoming stag derbies, yan. Ito nyo naman. Siyempre, ang habol naman natin sa manukan is majority ng mga katali natin magagaling at kasi naman po, no, ang expenses na ngayon hindi na biro. So parehas lang ang gagastusin mo kung ang inaalagaan mo or yung mga hinahanda mo regular, 'di ba? Compare dun sa mga magagaling, parehas lang ang gastos. So syempre, yung maayos na ang piliin natin at ang labanan po ngayon ay hindi na biruan at napakahigpit. Okay, lahat halos marunong na. Lahat halos merong magaling na linyada. Diba? Patalasan na lang ng pakiramdam. Siyempre meron din mga katukaan ng mga Kelso crosses. Okay, so isa rin sa mga signature lines ng Wild Creek Game Farm. Yung mga Kelsos, no? So mga family ito ng mga out and out Kelsos. Okay, mga brownie Kelsos ni Dink Fair, out and out Kelsos nila Johnny Jumper. So kinocross sa mga sweaters, kinocross sa mga hatches. So ganyan yung mga lumalabas. Light red, yellow-legged, may lumalabas na white-legged. Yan. High station, heavy bone. Early maturing birds. So ito yung nagbibigay ng multiple shackling sa mga stags natin. Okay. Very game ang mga Kelsos, no?